Yun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan lang natin itong banat ni Ronald Llamas sa mga mga kababayan, sa mga politiko, sa mga kongresista at maging sa mga senador na hindi boboto ng maayos sa impeachment. May patama si Llamas. Pakinggan natin si Ronald Llamas. Panghuli, ang hihatulan dito, hindi lang yung Vice President, hindi lang yung kanyang mga tatanga-tanga ng mga abogado. Grabe naman. Grabe si Ronald Llamas, tatanga-tanga mga abogado ba? No? Ang hihatulan dito, itong mga congressmen, itong mga senador, na ano ba ang kanilang magiging hatol? No? Yan yung hinahatulan dito. Merong malinaw na probable cause, lampas na. Dapat lahat. Linaw talaga mga kababayan Sobrang linaw na. Sobra-sobra pa yung probable cause. Yan po dyan sa yung ginagawa ng House of Representatives, yan po sa Committee on Justice. Ang ginagawa po nila, hindi po yan mini trial. Hindi po yan trial, impeachment trial. Ang ginagawa lang po nila ay determination of probable cause. At doon sa lumabas po, itong pangalawang hearing nila, sobra-sobra pa sa probable cause. Mga kababayan. So, kitang-kita dito na meron talagang grounds para ma-impeach si Sara Duterte. Kaya, hindi lang ito impeachment ni Sara Duterte. Dito rin natin makikita kung sino ang mga kongresista at sino ang mga senador na sangkot sa katiwalian. Sino-sino yung mga yon? Yung mga kongresista sa mga senador na sangkot sa katiwalian. Sila yung boboto na hindi ma-convict si Sara Duterte. Ayun yung sinasabi ni Ronald Llamas, and I agree. Ako naniniwala ako doon sa sinabi ni Ronald Llamas, sang-ayon ako doon sa sinasabi ni Ronald Llamas. Kapag ang isang kongresista, maging ang senador, kapag hindi sila bumoto ng maayos at bumoto sila para mapawalang sana si Sara Duterte, ibig sabihin, sangkot sila sa katiwalian. Ito, pakinggan natin si Ronald Llamas. At ng kongresista bumoto dyan. Tama. Yung hindi boboto, ay sang-ayon sa anomalya. At diba? Kapag hindi sila bumoto ng maayos, at sila'y bumoto, although overwhelming na yung ebidensya, tapos boboto sila ng no sa impeachment kasi House of Representatives So kinakailangan may numero. So yung mga dyan po sa House of Representatives, kapag hindi sila bumoto na itong impeachment complaint kay Sara Duterte ay maiakyat sa Senado, ibig sabihin, sang-ayon sila sa anomalya. At kapag umakyat na sa Senado, at sila'y bumoto para i-acquit kahit na kitang-kita ang ebidensya, i-acquit pa rin si Sara Duterte dahil nga kaalyado nila, ibig sabihin, sang-ayon sila sa korupsyon. Ayun yung sinasabi ni Ronald Llamas. And I agree, I very much agree with Ronald Llamas. Totoo yun. Hindi lang si Sara Duterte ang tinitingnan dito. Pati yung mga kongresista at maging yung mga senador. baka mismo sila ay may anomalya rin. No? Yung mga kongresista na mag-abstain o mag-absent, na umiiwas, bumoto sa probable cause, ay malamang meron ding mga anomaly. Meron ding hidden wealth. Hanggang ngayon, ayaw nila maglabas ng SALN, di ba? So, ayusin nyo ang inyong boto. Mag-ayos kayo. Yan, no? At pinakamahalaga, dun sa Senado as a trial court. Yan. Di ba? Kayo ba ay sang-ayon sa sources ng kayamanan galing sa drug lords? Katulad ni Michael Yang? Galing sa mga Pogo Lords? Baka ito na naman ako kayo ba? Sang-ayon ba kayo dyan? Kaya kayo mga senador, hahatulan kayo. Kaya mag-ingat kayo sa inyong boto. Pag hindi kayo bumoto for conviction, sang-ayon kayo sa undeclared wealth, sa hidden wealth, at sa mga sources ng wealth na anomalous. Katulad ng gambling lords at iba-iba pang lords. Inuulit ko, ang hinahatulan dito ay hindi lang mga Vice President. Ang hinahatulan dito ay pati mga congressmen na mag-i-impeach sa kanya
at mga senador na magko-convict sa kanya. Maraming pong salamat. Okay. So yan mga kababayan, ako agree ako kay Ronald Llamas. Kaso ang problema kasi, ngayon pa lang, parang bilang na. Larong-lalo na ni Rodante Marcoleta, mukhang malabo raw na ma-impeach si Sara Duterte kasi ang numero nila ay 15 yung numero ng majority at siyam yung minority. Kinakailangan ng majority 16 na boto para ma-impeach si Sara Duterte. Ang sinasabi pa nga nila Rodante Marcoleta ng mga didilis ano raw baka pa nga doon sa 15 pa ang mabawasan. Imbis na yung isa doon sa siyam, bumaliktad at kumampi doon sa majority para maging 16, mas malaki pa raw ang probability na yung sa 15 mabawasan pa. So malabong-malabo daw, ma-impeach si Sara Duterte. Yun yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Kaya mga kababayan, ito pong impeachment ni Sara Duterte, hindi lang nakatingin sa Vice President. Tama po si Ronald Llamas. Tingnan natin itong ating mga kongresista. Tingnan natin ang mga senador. Kapag overwhelming na po ang ebidensya, kitang-kita na. Kinoroborate na ng ilang mga ahensya ng gobyerno. Pero sa kabila nun, bumoto pa rin sila para i-acquit si Sara Duterte. At doon sa mga kongresista naman na umiiwas bumoto dahil natatakot, umayos kayo. Kasi taong bayan ang hahatol sa inyo. Ayaw nyo nga ma-impeach si Sara Duterte dahil kakampi ninyo. Wala na. Hindi na tao pinaglilingkuran ninyo. Hindi nyo na sinusunod ang inyong mandato bilang mga senador at bilang mga kongresista. Hinahampas-hampas ko bala ito. Umalog yung screen ko. So yan mga kababayan. At ito sana mga kababayan sa totoo lang. Ito po yung hinihintay ko na kumandidato mga kababayan. Sa totoo lang ito yung hinihintay ko na kumandidato. Kaso parang ayaw ata ni Vico Soto na kumandidato. Pero itong senador magaling to. Sigurado kapag nagsenador. Sabi niya baka magturo na lang daw siya. Pero sa tingin ko naman kapag sumigaw na ang taong bayan at nanawagan kay Mayor Vico Soto na tumakbo bilang senador, sa tingin ko sana magbago isip niya. Kasi kinakailangan ng ganitong klaseng mga namumuno sa ating bayan. Kasi pangatlong term niya na mga kababayan So susunod, hindi natin alam kung tatakbo siya. Pero ito, pakinggan natin si Mayor Vico Soto. Mayor, kung pag-accept step down mo here, meron ka lang, magtuturo ka sa Ateneo, tama ba? Di ko naman alam kung kukunin nila ako. Marami akong plano sa buhay. Hindi lang naman napagyan na rin yung pagtuturo. Pero siyempre marami din akong gusto. Hindi naman sa ganun. Step away muna from the service. Politics lang naman yung hindi ako tatakbo, di ba? So, wala akong plano tumakbo. Hindi raw daw siya tatakbo. Wala daw siyang plano tumakbo. Sayang naman, Mayor Vico Soto. Alam niyo yung mga sa totoo lang, yung mga ayaw tumakbo, yung pa yung mga karapat-dapat na pumwesto Tingnan niyo, Leni Robredo. Hindi siya tatakbo sa national. Tatakbo siya as mayor. Diyan po sa Naga. Tapos si Isko Moreno, pwedeng pang national. Pero ayaw niya. Gusto niyang tumakbo bilang mayor uli sa Luzon ng Maynila. Ito si Mayor Vico Soto. Pwede itong national. Pero ayaw niya. Hindi natin alam kung ano pa plano niya, pero parang gusto niya magturo. Yun daw ang gusto niya. So, ibig sabihin mga kababayan, yung mga yung mga politiko na ayaw pa tumakbo, yun yung mga karapat-dapat na nasa pwesto. Tapos yung mga sakim sa kapangyarihan, matakaw sa pwesto sa gobyerno, yung pa yung mga hindi karapat-dapat. So sana patuloy tayong manawagan, Mayor Leni Robredo, Mayor Isko Moreno, Mayor Vico Soto, ang gagaling na mayor. Ang dami pa magagaling na mayor na pwedeng maging senador. Sana magbago isip nila, manawagan tayo na tumakbo sila sa mas matataas sa posisyon para mapalitan yung mga senator na tulongges. Di ba? Yung mga kongresista ng mga tulongges, palitan ng mga matitino. Or what, kahit ibang position, parang tingin ko, hindi... Mag-seasons naman ng buhay.
So marami akong gustong gawin din na hindi ko magawa ngayon. As mayor kasi, ang batas kasi, sabi sa batas, pag mayor ka, yan lang ang pwede mong occupation. Bawal ka magkaroon ng kahit anong ibang trabaho pag mayor ka. Ibang positions pwede. Pag konsyal, pwede na ibang trabaho. Ano yung top 3 na Congressman, gusto mong pwede. gawin? Ano? Pag hindi ka na mayor, ano yung top 3 gusto mong gawin? Ay, gusto ko pa rin sanang yung pagtuturo gusto ko talaga gawin. But may mga iba pa. Like, may mga gusto akong pag-aralan din. Again, limited yung oras ko ngayon. Mga advocacy work din. Without going into details muna, hindi ma-preempt. Minsan pag masyadong hindi natutuloy. Di ba? Pero parang more on public service pa rin ang gusto mo talaga. Oo. Okay, whether I'm in government or outside government, talagang ano pa rin naman. Hindi ako lalayo ng field. Lighter note lang Mayor. Alam ko, saan ka mas nag-pressure? Yung ang daming clamor sa'yo to run for a higher post or Kakaroon ng hindi apo. naghihintay pagdating sa personal na love life ni Mayor. Marami talaga. Maraming nananawagan kay Mayor Vico Soto. Senator, kahit senator muna. Kasi hindi pa siya pwedeng presidente. Pero sabihin ko mga kababayan, future president, itong si Mayor Vico Soto. Sana. Ang daming clamor, daming nananawagan talaga. Nananawagan na mag-senator ka, mas mataas sa posisyon, mag-asawa ka na. Pati yung love life marami na rin nagtatanong kay Mayor Vico. Kamusta na kaya love life nito? Na yun, basta hindi kasi ako madaling ma-pressure sa kahit ano. So I think given my position now na mayor ako ganyan, for the most part it works to my advantage. Kasi hindi ako nadadala ng, diba? Lindel pa naman. Ganyan, kailangan may ganito, kailangan ito yung gawin. Saan Gusto maging misis. linya lang tayo, diretso lang. Hindi ako. Si Lendel, no? Basta ano lang feeling ko tama, gusto ko po. Hindi ako masyado nape-pressure sa ganyan. Pag hindi ka na Minsan mayor, natatawa, minsan naiinip, diba? Pero hindi ako masyado na May bago ka ng cellphone, Mayor? wala. Daming hindi ka na mayor, may time Ayos ka na naman. for that. Hindi ka na mayor. Pero hindi mo binanggit yung sa gusto mong gawin. Ayoko na muna kasi detalye kasi baka hindi matuloy. Mayor na. Okay. So, yan mga kababayan. Ayan po si Mayor Vico Soto na sana magbago yung isip niya at tumakbo siya sa mas mataas sa posisyon. At dito naman, agree ako dito kay Ronald Llamas. Etong mga kongresista, magkakabutuhan po yan. Kung iaangat ang complaint, impeachment complaint ni Sara Duterte dyan sa Senado. So dito makikita natin yung mga congressman na magtatago. Yung mga mag-inhibit, mga hindi papasok para hindi bumoto. O yun po, yung mga congressman, mga mambabatas niya sa House of Representatives na sangayon sa korupsyon. Tapos pag akit naman sa Senado, yung boboto ng i-acquit si Sara Duterte, yun ang mga senador na dapat din natin nilalagay sa pwesto sapagkat ibig sabihin nun, kaya sila hindi boboto ng convict si Sara, dahil sumasang-ayon sila sa anomalya. Kasi alam niyo mga kababayan, ako nga rin nananalangin ako na sana magbago yung isip ng ibang mga senator. Kasi sa totoo lang, kulang pa talaga sa numero. Pero sana merong isa. Kahit isa lang na dyan po sa minority na magbago yung isip at kumampi sa tama, hindi sa mali. Para magkaroon ng hustisya dito po sa sa mga pinaggagawa ng Vice Presidente na ito naman ay dadaan sa proseso. So kung lumabas talaga na may kasalanan sa Sara Duterte, dapat managot. Pero kasi nangyayari, ito po ay political process. So kahit na overwhelming ang ebidensya, numero pa rin yan, numbers game. So sa ngayon, kulang ang numero para makonvict si Sara, pero sana dumating yung oras na may bumaliktad dyan po sa minority. So yun po yung ipanalangin natin. Nahipuin sila ng Diyos na sila'y tumayo sa tama, hindi po sa mali. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.